Samuel chapter 5, manatili po kayo sa inyong pagkakatayo. At yung mga bisita po natin, Sister Rosil, kung wala po silang Biblia, may Tagalog na Biblia po tayo. Mamaya pag uwi nila, bigyan po natin sila ng Biblia at mga ilang babasahin. Sa 2 Samuel chapter 5, verse 1 hanggang verse 12. Then all the tribes of Israel went to David at Hebron and blood. You were the one who really led the forces of Israel. And the Lord told you, you will be. For the Jebusites thought they were safe. But David captured the fortress of Zion, which is now going into the city through the water tunnel. That is the origin of the saying, the blind and the lame may not enter the house. So David made the fortress his home, and he called it the city of David. He extended the city starting at the supporting terraces and working inward. And David became more and more powerful because the Lord of God's heaven's army was with him. Then King Hiram of Tyre sent messengers to David, along with cedar timber and carpenters and stone masons. They built David a palace. And David realized that the Lord had confirmed him as the king over Israel and had blessed his kingdom for the sake of his people Israel. Tayo pong lahat ay manalangin. Let us bow our head. Panginoong Diyos, marami pong salamat. It is a wonderful and a special day that this is the day that you have made. We will hear the words of victory, insight, and enlightenment. Salamat po, Panginoon, at dinala mo mga pangyapak ng bawat kapatid. I pray that they will become strong, faithful, and they will be an instrument and a vessel of honor, a vessel of righteousness, the mouthpiece of God in these last days. Lord, I pray that they will not quit. Maunawaan po nila na simula pa sa sinapupunan ng kanilang inay, may pagkakatawag ka at pagkakaplano na. Tulungan mo po silang manindigan at mangarap at maniwala. Kalooban mo ang magandang buhay para sa bawat isa. Kalooban mo ang kagalingan. Kalooban mo ang maayos na sambahayan. Kalooban mo na matapos namin ang aming takbuhin. Kalooban mo na matamasa namin ang pinakamainam at mabubuting bagay sapagkat ikaw ang Diyos na laging nag-iisip ng ikabubuti ng iyong mga anak. Kaya aming Ama, maunawaan namin na ikaw ay Ama sa lahat ng iyong mga anak. At maunawaan din namin na ang aming katayuan ay anak ng kataas-taasang Diyos. Ipagadya mo kami sa lahat ng masama, sa lahat ng maninira at maninila. Ipagadya mo kami at lagi kaming makapamuhay na laging may banal na pagkatakot sa iyo. Aming Ama, maraming salamat. Ang iyong salita, ang tinapay at pagkain ng buhay. Ang iyong salita ay tubig na papawi ng aming pagkauhaw. At ang sino mang kakain at iinom ng salita ng Diyos, ng tinapay at tubig na buhat sa Diyos, kailanman ay hindi magugutom, kailanman ay hindi mauuhaw, sapagkat kay Kristo sapat na. Si Kristo ay sapat na. Si Kristo ang ating buhay at ang ating kaagapay at ang ating kublihan sa lahat ng oras at pagkakataon.
Kaya maraming pong salamat. Iniaalay po namin ang aming buong lakas at ang aming buong buhay para sa iyo, dahil sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kamayan mo muna ang iyong katabi at kapatid. 7 kapatiran. 7 brothers and sisters. Kamayan po natin. Sabihin mo, magandang umaga. You look so good today. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Amen. Hallelujah. Sige po. At kung kayo naman po hindi nagmamadali, sana makasama po tayo mamaya sa atin pong salo-salong early Christmas celebration. Amen. At there will be food for everybody. I think 40 kilo ho atang karne ito. Huwag ho kayong mag-alala. Wala ho itong swine fever. Courtesy ho ito sa backyard ni Brother Arman. Malinis ho. Hindi ho pa nakakaabot sa atin ho sa Laguna. And we will enjoy iba't ibang uri ng putahe na niluto din ng ating mga kapatiran. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sisimulan ko na ang aking pangaral. Baka kayo gutumin ng adobo at ng mga menudo. Amen. It feels good to be back. At yun ho, announcement ho, sa darating na November, we will have no afternoon service. But we will convert it kasi ang halos naman na natitira dito pagka linggo ng hapon ay mga kabataan. We will try to assemble a youth service. At isama niyo po sa panalangin dahil ang may-ari ho ng gusaling ito ay nagbigay ho sa atin ng magandang offer at ako ho ay pinapatawag para makipagpulong. At isama niyo sa panalangin at kasihan tayo ng Panginoon dahil meron hong isang sinihan pa dyan na bakante at puro tambak. At imbis na iparenovate natin itong church natin na halos gagastos din naman tayo ng kalahating milyon, nagpulong ang mga tagapanguna at mga matatanda sa iglesia, lalo matatanda, mga 60 years old and above. At kinukonsider ho natin ito. At medyo malaki lang yung gagastusin, pero kung hindi ako nagkakamali, yung may-ari ho ng gusali ang magpapaunang gastos para i-renovate ho itong sinihan na ito na magkakasya ho ang 500 kaluluwa. Amen? So, iaayos pa rin natin yung stage, kaya nga yung pledges ho ninyo, napaka-importante ho na maibigay ninyo sa lalong madaling panahon. So, we are praying that it will be favorable to us kung paano natin matatagpo kung ano man ang demands and terms ng may-ari ho ng gusalong ito. Napakaganda ho niyan. Na hindi na ho natin kailangan umarkila ng umbria, hindi na natin kailangan umarkila ng lugar na mas malaki pag may anibersaryo. Dahil sa tuwing tayo magtitipon, parang laging anibersaryo. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung naniniwala, pumalakpak ng napakalakas. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, gusto ko lagi nandito ka. Yan. Minsan, pag per Sunday lang kayo nandito eh. Sabi mo, wag kang a-absent. Amen. So, ito hong church nating ito, i-maintain pa rin ho natin sapagkat itong church na ito, simultaneously, this pulpit will remain. Simultaneously, ang children's ministry ho ay magkakaroon na rin sila ng sarili nilang Sunday school dito ho sa sanctuaryong ito. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. And then lahat ho nung nandoon sa likodan will be offices and training centers and discipleship room. At may gagawa tayo ng isang malaking opisina para pag may mga bisita tayo, magkakaroon tayo ng sarili nating toilet na rin para sa mga guests natin. And it will be very, very beautiful. Amen. Imagine niyo na lang. We have this church, and then we have still the sanctuary. Kaya yung CR doon, aayusin din nila, exclusive na rin para sa atin. Yung mga walang CR, bahala na sila. Amen.
Kaya nga ho, ang akin hong hamon sa inyo, palaki ho tayo. Amen. Malaki ho at malayo pa ang ating lalakbayin. Basta manalig tayo, pagdating ng Panginoon, ang simbahan ay matatagpuan niyang mayaman, maunlad, at pinagpala, at maalam na maalam. Kaya it will be a dream come true for us habang naghihintay tayo para sa atin pong sariling church building. But for me, it is a wonderful option na yung sinihan hong yun, dalawa ho yun. Yung isa ginagamit na ni Dennis Lazaro at yung ito ho nasa his life. And then for biyaya ng Diyos, we'll have our new cinema. Amen. May balcony. We will set up a good television production. And we will see the goodness of the Lord. Amen. Ang lahat ho ng naniniwala kay Pastor Kenneth, pumalakpak ng napakalakas. Amen. Money is not a problem. Ang kailangan hulang natin, vision at pananalig. Because money will come to those who believe and those who are eagerly to contribute and participate. Dadaloy ho ang pera. Amen? At let us look forward for that. So tayo po'y dadako na sa salita ng Diyos. Hindi ko na pagkakatagalin pa. Kung kayo hindi naman nagmamadali, stay until lunchtime. At kung kayo may mga anak na mga pasusuin, meron din ho tayong children's room doon. At kung kayo naman ay kayang makapagpigil, iwasan ho natin ang patayo-tayo kasi nadidistract ho ako at yung ilang mga tagapakinig natin. At yung mga nasa likod, please, wag ho kayong magdaldalan dyan, mga ushers. Ilista nyo ho ang noisy at sila ho ay mapaalalahanan na tayo ho ay nasa isang napakahalagang pagtitipon. Every words that you will hear is an important message. It is a word that comes from the Lord that will give us instruction. Amen po ba? And sabihin mo sa iyong katabi, handa ka na ba? Amen. So ang mensahe po na nais kong ibahagi sa inyo ay pinamagatang, it is confirmed. It is confirmed. Opo, totoo po, na kumpirmadong-kumpirmado na magtatapos ng ang probinsyano. Amen. At confirm po na si Baron Geisler ay darating sa November 23. At hindi lamang din ho yun sa mga atin hong mga lolas at mga wowo at wowa. Darating din ho si Kuya Eddie Mesa. Ayan, ang first Elvis Presley ng Pilipinas. Kaya it will be a 2-segment, 5:30 hanggang alas 8:30 ng gabi. Mapapakinggan ho ninyo ang mga patutuo ng mga lalaking ito na binago ng ating Panginoon. Alam niyo ho, marami hong nagtatanong sa akin, katulad kahapon, umattend kami ng birthday celebration, talaga bang si Bungo ay binago na ng Panginoon? People are skeptics. Hindi nila maintindihan na ang taong masama na laging, naalala ko nga ito pala si Baron Geisler, may hinamon pa pala itong suntukan, UFC, na isang artista din, si Kiko, si Kiko, si Kiko Matos, ninamon pa ng UFC, At talaga naman, if you would understand, na paano nga ba mababago ang pinakamasama, pinakamaloko, pinaka-alcoholic, pinaka-addict, at pinakamasamang tao? Magulang, hindi siya kayang baguhin. Mahal niya sa buhay, hindi siya kayang baguhin. Trabaho, hindi siya kayang baguhin. Palagay ko, kapag ang Diyos na ang kumilos at nakialam sa iyong buhay, hindi ka makakatanggi at hindi ka makakatakbo sapagkat pag kinatagpo ka ng ating Panginoon, tiyak na ikaw ay mababago, ang buhay mo iyong isusuko, ang buhay mo iaalay at wala kang ipagmamalaki na ako ay binago ng Diyos dahil sa kanyang biyaya, awat habag. Ako ang pinakamasamang, pinakamakasalanan. Pero pag inibig ka ng ating Panginoon, tanggal lahat ng mga masasamang bagay sa iyong buhay. Kaya mga kapatid, hindi pa huli para sa iyong asawa. Tingnan mo ang iyong katabi. Hindi pa huli para sa iyong mister. Amen. There is a kind of majority na ang mga nagsisimba o dumadalo sa church, mas marami daw ay mga kababaihan. Pero salamat sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, dumarami na ang mga kalalakihan. Amen. It should be a real fair share. Kailangan ng balance at patas. Hindi lamang mga kababaihan, ang mas madami, o mga kabataan. It should be a fair share na ang mga katatayan
mga married men, ay magkaroon ng banal na pagkahamon at banal na pagkatakot. It's time for me to choose. It's time for me to have a choice. It's time for me to decide that I will never be ashamed and I will never deny Jesus, because Jesus is my Lord. He is my Savior. And He is my portion and He is my life. Amen. Ito ang mga panahon at pagkakataon na ang mga kalalakihan ay hindi na mahihiya sa kanilang pananampalataya. At ako'y nagpapasalamat dahil sa atin ng simbahan, buhay ang mga kalalakihan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Dito sa aking mensahe, kailangan nung maunawaan ninyo, ang Diyos ang pumili sa atin, ang Diyos ang tumawag sa atin, at ang Diyos ang magpapala sa atin. Ang Diyos ay pumipili sa mga pagkakataon na hindi mo kayang paniwalaan na ikaw nga ang pinili ng ating Panginoon. May mga pagkakataon that you really want to have confirmation and approval and signs. Am I really been chosen by God for this specific task? Am I really been chosen by God para tumugtog at para umawit at makagawa ng isang bahagi sa gawain ng Panginoon? Alam niyo po mga kapatid, ang mga tinatawag ng Diyos kadalasan is always behind. Ang mga pinipili ng Diyos minsan ay hindi yung ganoong kakwalipikado, pero sa bandang huli, matindihan ang paggamit ng ating Panginoon. David was chosen out of the backyard. Why? Because when Prophet Samuel came to Jesse's house, at ang sabi niya, pinapunta ako dito ng Diyos para i-anoint ang isang lalaki na magiging gamit ng Diyos para sa bayang ito. And all of the sons of Jesse appeared. Nandoon ang kanyang kuya, nandoon ang kanyang mga panganay na mga kapatid, si Eliab na matipuno at nag-aral sa Philippine Military Academy na sanay sa digmaan, at nandoon ang isa niyang kuya na laging walang inatupag kundi magbuhat ng dumbbells at magpalaki ng kanyang muscles at magpalaki ng kanyang abs at laging nakaisip at nakakonsentrate sa tamang diet na kanyang kinakain. And he was a healthy boy, a healthy man. And all the long pile ng pila, nandun ang lahat ng kanyang mga kuya na ahead sa kanya. Maliliksi, matitipuno, matatalino, at palagay ko'y walang balak mag-alaga ng tupa. Nung pinagmamasdan ni Propetang Samuel, kung sino baga talaga ang dapat na maging tagapanguna ng Israel, and all the brothers were there, at ang sabi ni Samuel, as we've been searching and looking into the eyes, and sino ba dito talaga ang magiging kapili-pili? Lahat palagay ko yung mga gwapo naman ito at magagandang lalaki at mga matitikas at matitipuno. Pero ang sabi ng Diyos kay Samuel, wala dyan ang iyong pipiliin. Imaginin po ninyo, ang sabi ho ng Propetang Samuel, Jesse, tawagin mo lahat ng iyong anak. So kung titingnan ho natin yung konteksto, tawagin ang lahat ng iyong anak. So ibig sabihin, kahit yung nakatambay doon sa labas ng bahay, kahit yung hindi kabilang, pag sinabing tawagin ang lahat, pag sinabi yung lahat ng kasapi. Pero dahil nga ho may plano ang Diyos, sometimes we are neglected, we are isolated, we are segregated, and no one sees the potentials that we have. Ang akala nung tatay ni David, eto na lamang, ito na yung mga nandun na sa puberty stage. Ito na mga malalaki na ang katawan at marunong nang maghanap buhay. Pero ang hinahanap ni Propetang Samuel ay lahat ng kanyang mga anak ay mag-appear at pumila at makita ho ni Samuel kung sinong dapat piliin. Kaya nga ang sabi ng propeta, Jesse, eto na ba talaga ang lahat ng iyong anak? At ang sabi ni Jesse, meron pa. Kaso bata pa yun eh. Nandun naglalaro yun. Naglalaro ng Jolene, naglalaro ng birador, ng tirador. Nandun nag-aalaga at hindi pa yun naliligo. At hindi mo magugustuhan ng amoy nun kasi mabaho. Lagi siyang buong maghapon nakabilad sa araw. At wag mo na siyang pag-aksaya ng panahon. Sapagkat bata pa siya. I think when David was called to be anointed by God, he's just 10 or 12 years old. Imagine niyo, anong ginagawa ng isang 12 years old na normal na isang bata? Natutulog, naglalaro, at kumukuya-kuya-kuya at minsan ay
walang hilig sa pag-aaral, yan ho ang mga gawain ng isang batang musmos. Walang pakialam. Pero ang Diyos, pag nakialam sa ating buhay, yung walang halaga ay magkakaroon ng halaga. Yung inaakala mong walang kwenta, ang Diyos ang gagamit at magbibigay ng halaga. Kaya huwag mong tingnan ang iyong buhay na ikaw ay wala ng saysay dahil ikaw ay nagkamali, ikaw ay nalulong sa droga, ikaw ay nakulong, ikaw ay nagkasala, lumipat sa kabilang bahay. Huwag kang mag-alala sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng panibagong pagkakataon na ngayong umagang ito, aking kinukumpirmahan, may plano sa iyo ang ating Panginoon, may pag-asa, may himala, may biyaya sa lahat ng lalapit sa Kanya. It is confirmed that the blessings are for everybody. It is confirmed that the salvation is for everybody. Wala hong pinipili ang ating Panginoon. Basta ikaw ay mag-alay at magbigay ng buhay, si Jesus ay papasok sa iyo at bibigyan ka ng Espiritu upang magawa mo ang mga bagay na hindi mo kayang gawin. To those who have no might, He will give you the strength to do it. For it's not by might, nor by my power. It's by the Spirit, says the Lord of hosts. Are you facing a difficult task? Are you facing the hardest challenges over your life? Wala kang trabaho, hindi ka ginagalang ng iyong mga anak, hindi ka makaalis sa bisyo, at ikaw ay patuloy at paulit-ulit ang paggawa ng kasalanan. Ito ho ang mabuting balita. Isuko mo at ikaw ay makakalaya. Isuko mo at ibigay. There should be an exchange over your life, over your old self. Kailangan ho'y may pagpapalit. Kailangan ho'y meron tayong ibibigay at isusuko sa ating Panginoon. God is in the business of recycling. Kaya niyang iayos ang buhay ng pinakawasak sa ating lahat. God can put you in an original form on the first time He designed men that we will have dominion over this world. Kaya ho tayo naririto para ipakita sa daigdig at sa sanlibutan. Si Satanas ay walang kapangyarihan, si Satanas ay lugi at gapina. Kaya si Satanas, sa tuwing kayo dadalo sa simbahang ito, siya'y nagmumukmuk at nanggigilait. Bakit? Kasi natatakot si Satanas na makita po ninyo ang pinakabuuan ng inyong potensyal na kayo ay mga mandirigma at higit pa sa mananagumpay. Natatakot si Satanas na kayo maging mayaman at maging maunlad upang kayo'y maging kabakas at kabalikat sa paghahatid ng mabuting balita sa huling panahon. Napakarami ho ng anihin. There will be millions of people still not hearing the pure gospel. Marami ho kasing nagsisimba, makasimba lang. At yun ho ang akin hong laging iniaalay sa Panginoon at idinadalangin sa Panginoon na ang lahat ng dadalhin niya sa tuwing makakapakinig sa aking pangangaral ay hindi lamang basta makapagsimba, hindi lamang basta makapagtapos ng kanilang obligasyon at tungkulin at panata, na kung sa ganoon ay sila'y nakakapagsimba, pero nauunawaan nila ang binagong buhay, ang inialay na buhay, at buhay na kinalulugdan ng ating Panginoon. I don't want you to be a religious person. I don't want you to just fulfill the Sunday tradition that every family will just go to church and after this, kakain sa manginasal, at manonood ng sine because Sunday is family day, na manonood kayo ng sine, pupunta sa Nuvali, at magpapakain kayo ng koi fish at tuwan-tuwa ang mga taga Nuvali dahil hindi na nila kailangan pakainin yung mga isda dahil kayo bumibili ng 15 pesos na pampakain sa mga isda. Kaya ang mga isda sa Nuvali, ang lalaki na ng tiyan at gusto na nilang mamatay dahil ang daming nagpapakain sa kanila. Amen. Okay, nagsawa ka na sa Nuvali, magpakain ng isda. Tatawid ka naman doon sa kabila at nandun ka naman sa Soledad at kakain ka sa Banapol, kakain ka sa Sikis at merong unlimited pizza, ang Sbarro, and then and so on and so forth. And then, you are not so concerned. What happened in the morning? Don't ever forget what happened in the church, because in the church, it is a place of encounter. It is a place of worship. It is a place of conviction. It is a place of power. It is a place that holy people gathered in this place.
Sasabihin mo, Pastor, hindi naman ako banal, hindi mo kasi alam, hindi ko pa nababasa ang buong Biblia. Mga kapatid, hindi ho ito pabasahan ng Biblia. Ano yan, pabasa? Hindi ho natin kailangan ng pabasa. Ang kailangan ho natin ay buhay na kapangyarihan ng ating Panginoon. Kailangan ikaw mismo ang magpasya. Hindi ko ho kayo kailangang diktahan. Hindi ko ho kayo kayang pagmatyagan at bantayan. Kailangan kayo mismo ang magkaroon ng kusang kapasyahan. Panginoon, manghimasok ka sa aking buhay. Ikaw ang aking kailangan. Sapagkat malayo sa iyo, wala akong magagawa. Mga kapatid, wag ho natin paglaruan ng simbahan. Gawin natin itong isang lugar na kung saan meron tayong kapayapaan. Kasabigan ho natin ang bawat isa sa atin. Na dahil sa isang pagkakataon, hindi mo naman siya kilala, pero katabi mo dyan sa inuupuan mo, ito ay pagkilos ng ating Panginoon. Hindi nyo baga napapansin na sa tuwing tayo may mga pagtitipon na katulad ng ganito, lalo na sa pang-umagang gawain, lagi tayong pinupuno ng kaluluwa ng ating Panginoon. Kayo hubay masaya. Hindi ka pa nag-aakay niyan, pero dumadating ang mga kaluluwa. Kaya nga sabi ng Lord sa akin, palakihin mo ang sisidlan. Kahit siguro gawin natin na 3 service, pero mas maganda kasi sa umaga nakapagsimba na tayong lahat. It's the very first thing that in the morning, you do the right thing. Because what you did, what is right, everything follows. Everything will fall into the right place. Kaya mas maganda tuwing araw ng linggo, makasimba na tayo sa umaga. At ito sinasabi ko sa inyo, kung tayo pagbibigyan at pahihintulutan ng ating Panginoon, April 2020, sa atin nung ika-12th year anniversary, doon na tayo sa ating bagong sinihan, sasamba at magpupuri sa ating Panginoon. David was surprised. Ang sabi niya, Tay, ba't niyo ako pinatawag? May propetang dumating dito. David never knew who Prophet Samuel is. Basta nandun lang siya. Si David hindi na ho naligo. Hindi na nakapagpalit ng damit. Imagine ho ninyo na ang kanyang kasuotan ay gusgusin. Dahil alam niyo naman, pag nagtatrabaho ang mga magsasaka, nagtatrabaho ang mga tagapaghayupan. Imagine ninyo ang itsura ni Brother Arman nung hinuhuli niya yung baboy para katayin kahapon. Ano ho? Imagine ho ninyo kung paano niya italiin at talagang nandun sa pulasi at sa banlat na talagang ikaw ay nakikipag-wrestling dahil sa kulit ng baboy na huhulihin mo. Imagine ho ninyo, tupa. More than 100 sheep yung pinapastulo ni David. At ito'y nakasalalay sa tagapagpastol. Sapagkat ang tupa ay laging nakaasa sa kanyang tagapag-alaga. That's why we are compared that the Lord is our shepherd and we shall not want. And we are the sheep and the people of His pasture. And my sheep hears His voice. We should be dependent on God ultimately. Wag ho tayong umasa sa ating mga anak, wag ho tayong umasa sa ating mga magulang. At wag din ho kayong umasa sa inyong trabaho at sweldo. Nagkakatanggalan at minsan ikaw ay hindi na pararangalan at hindi na ibibigay ang tamang sweldo at salary increase para sa iyo. Life is unfair. Pero ito hong tatandaan ninyo, justice will always prevail. Siraan ka man ng mga tao na nasa paligid mo, gawan ka man ng istorya, at hindi mo maipagtanggol lang yung sarili sa mga chismis na kumalat sa iyong mga kamag-anak. Pero ito hong sasabihin ko sa inyo, magpatuloy ka lamang at ang Diyos ang magbibigay ng mabango mong pangalan. Huwag mong pabanguhin ang iyong pangalan, ang pabanguhin mo'y pangalan ng ating Panginoon. Sapagkat pag ang Diyos ang kumilos, lahat ng kaaway ay sasablay. Ang lahat ng kaaway ay mananahimik. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ako ang gaganti. Mahalin mo ang kaaway. Ipanalangin mo ang mga naghahangad ng kabiguan sa iyo. Ipanalangin mo ang lahat ng masasama upang sila'y tumalikod at mabago ng ating Panginoon. Sabi ko, wala na sigurong ibang klaseng nilalang na katulad ni David. Pati mga kaaway niya, pinapanalangin niya. At ang sabi niya, Panginoong Diyos, huwag niyo ho silang parusahan. At pag nakikita niya na ang kanyang kaaway ay naapi at dumaraan sa mahigpit na pagsubok, siya ay nagsusuot ng sako at naglalagay ng uling sa kanyang ulo upang hingin at kunin ang awat habag ng ating Panginoon. Could you ever do that? Nang iyong asawa
ay iyong ipapanalangin kahit sa kabila ng hindi sila nagsustento sa loob ng 30 taon. Forgiveness is a real deal. Because deep wounds needs deep healing. Pero pag naranasan mo na ikaw ay mapatawad, madali sa iyo ang magpatawad. Kaya kung iyong uunawain na ikaw ay pinatawad ng Diyos sa kabila ng lahat, bakit hindi mo ibigay ang kapatawaran na iyong tinanggap buhat sa ating Panginoon? Only the born-again Christians could only understand what kind of real forgiveness is. Ang pagpapatawad hindi pinipilit na ibigay. Ang pagpapatawad ay hindi pinapakiusap ng pastor. Ang pagpapatawad ay kapasyahan ng isang pusong nakakaunawa na minsan kang pinatawad ng ating Panginoon at dapat kang magpatawad sa mga taong hindi nakakakilala sa ating Panginoon. Hello! Palakpakan natin ang ating Panginoon. David was maltreated. Bakit? Napatay niya si Goliath, but he did not receive the portion of the great reward. Ano nangyari? Kinainggitan pa po siya ni Saul. Dahil sa tuwing nagpaparada ang mga soldiers ng Israel, Saul will always hear the chant, Saul kills 1,000, but David kills tens of thousands. So nakikita ni Saul that this young boy is promising. Sa una, hindi mo makikita na tinawag ka ng Diyos. Sa una, hindi mo makikita na may gifts and calling ka. Sapagkat sa una, sa iyong pangangaral at sa iyong ginagawa, hindi ka kagad nakakakuha ng maraming likes sa Facebook. At minsan sasabihin mo, miyembro naman natin ito sa church, ba't hindi sinishare nito yung preaching ko? Okay lang yun. Sapagkat hindi pa man nila nakikita yung value mo. Pero darating ang panahon, ang Diyos ang mag-aangat. At pag iniangat ka ng Diyos, walang makakapigil, walang makakapag-antala, sapagkat ito ay kinumpirmahan ng ating Panginoon. Huwag mong ikalungkot kung nakikita mo'y walang nangyayari. Huwag mong ikalungkot kung nakikita mo'y wala kang benta. Huwag mong ikalungkot na ang iyong anak ay suwail at nag-inom nung isang linggo. Huwag mong tingnan ang kanilang nagawang kasalanan. Tingnan mo yung pangako ng ating Panginoon na sila'y maglilingkod sa Diyos, na sila'y gagamitin ng ating Panginoon. Tingnan mo yung hinaharap, hindi yung nakaraan. Sapagkat ang lahat ng nakaraan ay nangyari dahil ipinahintulot ng ating Panginoon. Yung lahat ng ating mga pagkakamali ay nangyari at nandoon sa ating nakaraan. We can never live in the past. We cannot change it, but don't let your past poison our future. We all fall short and make mistakes. David committed a sin with Bathsheba. But still, he was called a man after God's own heart. Again, he committed a mistake. Huwag kang magsesenso sa iyong bayan. And then David was so afraid, pinasensus niya ang kanyang bayan. Ang pagpapatawad ay pagkakaroon ng bagong opportunity para itama ang iyong mali. But it doesn't mean you'll get away from the consequences. When you have the consequences, just bear it, and God will give you the grace to sustain. Yung consequence, normal ho yun. Yung consequence, kasali yun. Pero wag mong ituring na yung lahat ng nangyayari ay mas lalong bumibigat ang iyong problema na kung kailan ako naging born again, ba't lalong tumumal? Kung kailan hindi na ako nagbebenta ng alak at sigarilyo sa aking tindahan, ba't parang mas lalong humigpit ata ang benta at mas lalong tumumal? Magintay ka lang at magtyaga ka lang sapagkat ang lahat ay nangyayari for your own adjustment. Because God wants you to adjust, God wants you to shift, and God wants you to understand that I am the God who is in control of everything. And I am He that calls you, and you will never be put into shame. Because I am God and I will provide even in the midst of everything. Hallelujah. David remained faithful with God. At he has an opportunity to kill Saul. Sa 1 Samuel chapter 24,
sa isang malawak na kaparangan, kasama ni David, ang mga lalaking sumama sa kanya. David did not invited men to follow him. Men follow David because they see that there is a light, there is a form, there is a leadership, there is a calling sa buhay ni David. Kaya ang sumama kay David, hindi naman mga lawyer. Ang sumama kay David, hindi naman mga doktor. Ang sumama kay David, hindi naman mga negosyante. Ang sumama kay David, ay hindi naman yung may mga malalaking bahay. Ang sumama kay David, ay hindi naman yung mga magagandang lalaki. Ang sumama kay David, ay yung mga sawi. Sawi. Pero tandaan po ninyo, ang mga sawi ang magwawagi. Kaya kapag ka nabigo ka, maligo ka lang, at ikaw ay magwawagi. Huwag mong pabayaan ang iyong sarili dahil sa isang babae. Huwag mong pabayaan ang iyong sarili dahil sa isang girlfriend o sa isang boyfriend. Pag hindi ipinahintulot, may ibibigay na mas maganda ang ating Panginoon. Hindi mo ikamamatay yung hindi mo na ibentang bahay. Hindi mo ikamamatay yung kotse, hindi mo pa na rin nabibili hanggang ngayon. Basta magpakaligaya at ilagak ang lahat ng bagay sa ating Panginoon. Darating ang araw, mismong yung hindi mo hinihingi, ibibigay ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos pag nalugod, pag ang Diyos ay nalugod, susugod ang biyaya sa inyong tahanan. Walang mintis, walang kupas, siksik, liglig at umaapaw. Kaluguran lang ng Diyos ang ating hanapin. Ang mga kaklase mo ay nagkokopyahan na sa tuwing examination time. Di bali ng 0, tapat naman at malinis ang iyong konsensya. Di bali ng maraming kaltas ang kinakaltas ng gobyerno, basta ang para kay Caesar ay para kay Caesar. Ang para sa akin ay para sa akin. Pastor, napakasama ng daigdig. Walang kahihinatnan ng daigdig at sanlibutan, kundi ito'y pasama, lalo ng pasama. Ang sabi ng Biblia, hindi tayo taga rito. Hallelujah. Tayo'y naglalakbay lang dito. Kaya habang tayo naglalakbay, tayo'y pinababaunan lagi ng Diyos upang tayo'y may sapat na kalakasan upang magtagumpay sa lahat ng panunukso ng kaaway. Pero inyong dapat maunawaan, ang kaaway ay gapina at hindi siya magtatakumbay. Huwag niyong sasabihin, tukso, layuan mo ko. Ang tukso ay hindi lalayo kung ito'y iyong lalapitan. Don't hide on the frailties of man. Tao lang kasi ako, pastor. Siya naman ang lumapit. Kalokohan yan. You have the chance because you are not on your old self. You are a new creation. The old has gone and the things that has died, do not resurrect it. Huwag mo nang gisingin ang pagiging mong dating lasenggo. Pagpatay na, huwag mo nang bubuhayin. Kaya get out from the wrong crowd. Pag Kristiyano ka, dapat mabuhay ka sa kabanalan. Hello. I preach holiness. Because that's the only way that we could see heaven. You cannot appreciate heaven without holiness. And holiness is a powerful conviction that because of the Word of God, ako habang tumatanda ako, mas na-appreciate ko ang mga simpleng pagkakataon na ako'y nananalangin na tunay akong umiiyak sa Panginoon. Not a drama, not an emotional crying. I cried because God first loved me. I cried because I benefit His grace, His mercy, His goodness, and His righteousness. Tumingin po kayo sa akin. You should understand that when you cry, it is the intent, desire of your heart. Not to impress people, not to see that you're good. Kung sa pabaitan lang, may mas babait pa sa akin. Mas mabait sa akin si Willie Revillamin, namimigay ng bahay, namimigay ng kotse. Pero ang aking kabaitan, nung may nalaman akong isang kapatid na hindi sumusweldo ang kanyang asawa sa abroad ng 6 na buwan, I immediately called some of the people. Let us contribute and give for our brothers and sisters in Christ. Because that is the power of love.
Yan ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil mabait ako. Hindi dahil gusto kong mag-viral sa Facebook. No. Yun ho ang duty ng isang mananampalataya. Ng lingkod ng Diyos. Huwag kaligtaang tulungan ang mga nasa loob ng iglesia. Lalong-lalo na ang mga nagigipit at walang-wala. Kaya ako minsan, sa mga chatroom na aking kina-involveban sa Body of Christ, may mga nagpapapray, kailangan ng tulong. Nalulungkot ako na natatawa. I'm praying for you, Pastor. I'm praying for you. Kailangan ng pampasitis ka ni Bunso, ganyan, nabagok ang ulo. We pray for you in the name of Jesus. I declare healing. Alam nyo, we have different kinds of faith. Ako, dahil hubog ako sa pananampalataya, at laki ako sa pananampalataya, doctor is not an option. Because I know my God heals. Because I know the promises of God. But I will not insist it to somebody else. Hindi ko i-insist kay Jermaine na, kailangan mo ng palataya ka, ganyan. Kasi sabi ng Biblia people cannot adapt on the same level that you have. Kung natatakot, baka may dengue, gusto magpa-check up, hayaan natin na magpa-check up. Di ba? Huwag natin kukontrahin. Sapagkat ang pananalig ay hindi para magkontrahan. Ang pananalig ay kaliwanagan kung ano ang iyong pinaniniwalaan. Kaya kung gusto mo uminom ng antibiotic, it's okay. May mga leaders tayo ng church. Pagka inubo lang at sinipon lang ang apo, diretso ka agad sabihin ng doctors, walang problema, may pambayad Pero kami, katulad ko sa aking mga anak, ubo sipunin, anointing oil lang ang katapat. Panalangin at pag-aayuno. Kahit ako, pag may nararamdaman ako sa tagiliran ko, pakiramdam ko'y ganito, hindi ko kaagad tinitingnan at ginugugel kung ano itong sakit na ito. Basta ang aking sinasabi, kung merong kirot at may masakit, ito'y aking pinaniniwalaan na wala itong kapangyarihan sa aking katawan sapagkat may kapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon na magpagaling at ayusin ang mali sa iyong katawan. I tell you, sa lahat ng nakikinig at naabot ng tinig na ito, sa oras na ito, ang Diyos ay nagpapagaling at nag-aayos ng sira sa iyong buhay at palpak sa iyong katawan. Ang Diyos ay dakilang manggagamot. Wala akong kwentang mangangaral kung hindi ko ipapayag na ang Diyos ay nagpapagaling. Wala akong kwentang mangangaral kung hindi ko sasabihin na ang Diyos ay nagpapayaman at nagpapaunlad. Ang pagkakamali, hindi ninyo pinaniniwalaan. But David believed that one day he will become a king. Ano nangyari kay Saul? Nandoon natutulog. At ang sabi ng mga tambay na kasama ni David, David, you have to kill him. You are the next king of Israel. Sabi ni David, hindi ko pwedeng madaliin ang mga bagay na hindi pa itinakda ng ating Panginoon. Kaya huwag mong ikainggit na ang iyong mga kabatch ay nakapag-abroad ng pabalik-balik sa Amerika. Huwag mong ikainggit na ikaw ay nahuhuli at mukhang laging kawawa. Do not compare because you will be in despair. If you keep on comparing, wala akong iPhone, makakaipon din ako. Pero darating ang pagkakataon, yung inipon mo, kailangan pang-tuition fee ng iyong bunsong anak. Wag mong pangarapin ang isang bagay na naluluma at nasisira. Wag mong pangarapin ang isang bagay na hindi pa panahon para sa iyo. Okay lamang na mangarap ng mga bagay na ito'y darating sa hinaharap, pero hindi doon iikot ang buhay mo sa pangarap mo. Ang buhay mo'y iikot sa araw-araw, sapagkat ang biyaya ng Diyos, araw-araw siya kung magpala. Kaya tingnan mo kung anong pwedeng gawin ng iyong mga kamay. And God will give you the capacity that God will bless the works of your hands on a day-to-day basis. You will solve problems. God will connect you to influential people. God will connect you with influential people. And God will align you. Minsan nga nag-uusap kami mag-asawa. Minsan kasi pag minadali mo lahat ng mga bagay na gusto mo mangyari sa iyong buhay, natapos mo na at na-accomplish mo na, naboboard ka na.
Kaya sabi ko, salamat sa Diyos, step by step, nagagawa natin yung gusto nating gawin at ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Pag nagmamadali ka, pag naabot mo na lahat at narating mo na lahat ang mga dapat ipagawa sa iyo, minsan na nangyayari, napapagod ka na lang kasi parang wala nang saysay ang buhay. Nabili mo na lahat ng dapat nabilhin ng model ng sapatos at ang tingin mo'y wala nang saysay ang mga darating na hinaharap. Alam niyo mga kapatid, huwag na huwag kayong mawawala sa linya ng pagkakaayos ng ating Panginoon. Huwag ninyong hangarin na mawala ang pagsubok. Ang hangarin ninyo ay magkaroon kayo ng buhay na relasyon sa ating Panginoon. Dahil ang pagsubok, darating at darating din yan. Kahit hindi mo anyayahan, darating ang bagyo, darating ang kalamidad. Pero ang mahalaga, dumating man sila, ikaw ay mananatiling nakatayo, ikaw ay mananatiling matuwid, ikaw ay mananatiling banal, sapagkat ang nananatili sa ating Panginoon ay may salita at pangako ng ating Panginoon at doon makikita ang kalantayan at kadalisayan ng isang ginto at pilak sa pamamagitan ng apoy. David has an opportunity to kill Saul. Pero nung ginawa ni Saul, pinunit lamang niya ang baro ni Saul. He cut a portion of the robe of King Saul. At nung siya'y nasa malayo ng lugar, nung nagising na si Saul, mahal na hari, bakit niyo ba ako gustong ipapatay? Kailanman ang aking puso ay tapat sa iyo. At si Saul ay umiyak. Sabi niya, David, tunay nga na ikaw ay lingkod ng Diyos. Kahiya-hiya ang aking kalagayan. Imagine ninyo, tulog na si Saul. Automatic, siya nang pwedeng maging hari. But fast forward, mga kapatid, alam niyo naman ang nangyari. Nawasak ang kaharian ni Saul. At ganito po pala ang istorya ng mga kaharian sa Israel. Kung saang bayan ka ipinanganak o lumaki o kung anong tribo ka, doon ka maghahari. Doon mo i-establish ang iyong kingdom. Si Saul ay galing sa angkan ng Benjamite. He came from the tribe of Benjamin. So, ang kanyang lugar ay tinawag na Gibeon. Yun ho yung lugar na kung saan ang mga Benjamites ay nananatiling matibay. Parang ganito ho. Sa Laguna, kung ano man yung pinakamaunlad at matatag na bayan ng Laguna, ano ba pinakamaunlad na bayan ng Laguna? Santa Rosa o Calamba o ano ho. So kung ako ho ay pinanganak sa Laguna bilang taga Laguna, ang akin hong pupwestuhan ng Kapitolyo bilang governor o hari ng Laguna ay sa Santa Rosa o sa Calamba kung sino yung pinakamas malaking suporta at pinakamas fortified essential support para sa kaharian. So si Saul ay sa Gibeon inilagay dahil siya galing sa tribe of Benjamin. Pero bumagsak ho ang kanyang kaharian. At nung natapos ang kanyang paghahari, nailuklok ho si Haring David. Pero si Haring David ay hindi pa rin hari ng buong Israel. Si David ay galing sa angkano sa tribe ng Judah. At ang Judah ay merong isang syudad at bayan na ang tawag ay Hebron. Hindi ho Lebron, Hebron, okay? Baka mamaya, Lebron pala yan, ha? So, sa lugar ng Bulacan, pagpalagay natin, ang pinakakapitolyo lang ng Bulacan ay Malolos. Ano, yan ang pinakamatibay na bayan sa Bulacan. So si David, sa gawing norte naman, nandoon yung tribe of Judah at merong isang bayan na kung saan ay tinatawag na Hebron. Doon siya naghari. But it doesn't mean he is still the king of all tribes of Israel. Nung inaaral ko to, so nung si David pala yung naging hari, certain location lang yung kanyang pinamumunuan. So he was there for 7 years. At hindi siya umaalis sa lugar na yon. Pero bago pa po siya mailuklok as king of Judah or the tribe of Judah, namatay na lahat ng mga anak ni Saul. At dahil nga ho talagang, ewan ko kung anong klaseng pagkatao at karakter ito si David, meron nung isang paksyon na meron pang natitirang isang anak si Saul na ang pangalan ay si Ishbosheth. Si Ishbosheth was a son of King Saul
At ang kanyang kasaysayan ay naibahagi sa buong 2 Samuel chapter 2 hanggang chapter 4. At si David ay hari pa sa lugar ng Hebron and over the tribe of Judah. Pero tingnan po ninyo how good David was. Iniluklok na hari si Ishbosheth, but he did not want war. Hinayaan niya for the next 2 years. Nakukuha ninyo? You don't need to become a superstar. You need not to become famous in an instant. Hindi nyo kailangan maging sikat at maging kilala kaagad in a twinkling of an eye. David still waited upon the Lord. Kaya pala sa lahat ng mga sinulat at aklat ni David sa aklat ng Salmo, I waited patiently upon the Lord. Waiting brings endurance. Waiting develops character. Waiting undermines the things that are not aligning to the purpose of God. Nabanggit ko na ito minsan. If you lose your patience, you will become a patient. Hindi nyo ata nakuha. If you lose your patience, you will become a patient. Is your life more than worth of having to pay 1 million debt? Ang buhay mo ba ay walang halaga at ang iniisip mo lamang ay makabayad ng utang at wala kang pakundangan na kung sino lamang lagi ang iyong mautangan at lagi mong iniisip kung paano ka makakalaya sa utang? Ganun lamang ba ang buhay, makabayad sa utang? Hindi po. Makakabayad ka sa utang pag ikaw ay humingi ng direksyon sa ating Panginoon. Ang trabaho, sesweldohan ka. Pero ang regalo o yung tinatawang gifts or anointing that comes from the Lord, it will bring you to more than what you could have. Bakit ako pastor? Hindi naman ako kinakapos, hindi ako pinaghihirap ng Panginoon. Sa tingin nyo ba, lahat ba kayo nagbibigay sa akin? Hindi naman Minsan niya ako pa nagbibigay sa inyo Minsan lalapit pa kayo, pastor, pautang naman. Hindi ba kayo naawa sa akin? Na wala ka na nga naibibigay, wala ka na nga naibabahagi, kukuha ka pa kung ano yung meron si pastor. Wala tayong fix. Meron ba tayong membership fee na parang SSS na 500 ang membro ng bawat grupo para may siguradong sweldo yung ating pastor? Wala. What I have depends on the fluctuating blessing that comes from the church and for the people that will be convicted to give. Pero ba't ako'y nakakapagpatuloy? Kasi napatunayan ko, hindi trabaho ang aking kailangan. Ang kailangan kong gawin, yung ipinapagawa ng ating Panginoon. Dahil pag ginawa mo yung ipinapagawa ng ating Panginoon, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Pero, marami na kaming oportunidad na pinalagpas. Alam nyo yan. Dahil nga alam namin na hindi pera ang makakapagpaligaya sa tao. Calling. Kaya marami sa inyo pagod na pagod. Hindi nyo alam kung anong pagkakatawag sa inyo ng ating Panginoon Bukod sa trabaho, dapat alam ninyo kung anong pagkakatawag sa inyo ng ating Panginoon. Ngayon may bago daw bill na it is an abuse na kapag ang lahat daw ng sweldo ng lalaki ay ibibigay na sa misis. Pwede mo na daw idemanda ang iyong asawa. Pero sa mga luko-luko, masaya sila. Pero sa mga tunay na lalaki, hindi sila masaya sapagkat ang tunay na lalaki ay nagpo-provide para sa kanilang sambahayan. Ba't di kayo pumapalakpak? Sirs, damputin yung hindi pumapalakpak. Diba? Kalokohan yun. Ako, I'm so proud and blessed na kahit wala ako, basta meron ng pamilya ko. Dahil kung ano meron ako, meron din sila. Para saan pa? Ito kasing mga mambabatas natin, hindi nagbabasa ng Biblia. Di bang sabi, ang pinagsama ay iisa. Ang password namin sa ATM mag-asawa, iisa. Ang cellphone namin,
Walang password kasi wala kaming ipinaglilib. Email, Facebook, pwede niyang i-access. Kasi kami ay iisa. Kaya kapag may mga kwentuhan, may mga kabatch at may kumukumusta sa akin, halimbawa yung dating may crush sa iyo, sinasabi ko sa misis ko. Sabi ko, nagsiselos ka ba? Hindi, akin ka na eh. Yari ka sa akin. Diba? If you are open and honest, there's nothing to hide. Ang mga natatakot lamang ay yung maraming lihim. Tingnan mo yung katabi. Kaya ka maraming kinakatakutan, marami kang lihim. Ayan na. Outside na kulambu ka mamaya. Alam niyo, if you want to have peace, be honest. Diba? Kaya ako, kahit sa church, alam nila ang buhay ko. Alam nila ang kalibre ko. Alam nila kung anong meron ako. Alam nila kung anong sasakyan ko. Alam nila kung anong bahay ko. Alam nila, and I'm really bragging all about the goodness of God. Alam nila kung paano ko nagkabahay, paano ako nagkasasakyan. Di ba? May ginamit ang Diyos. May mga taong, mga pinagpala na nakatulong ho sa amin. And that's being transparent and there's nothing to doubt about it. Kaya kung may mga aligip nga na nagsasabi na, ginagamit ni Pastor lahat ng pera ng church. Naku ho, para ho kayong umuntog sa pader pagka kayo ho'y nag-isip ng ganoon. Dahil hindi ho pwedeng mangyari yon sapagkat ang pagkatakot kay Yahweh ay laging magbibigay sa iyo ng takot na gumawa ng masama. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, David waited for another 2 years. Let us go quick. At si Ishbosheth ay nakapaghari pa at inuluklok siya ni Abner at ng mga troops ni Saul. And all of a sudden, hindi nagkasundo si Abner, tumalikod. Pumunta na rin kay David at nagsabi, David, sa'yo na lang ako dahil magugulo tong mga rebuilding ito. And then, Ishbosheth leadership came down and fall down. At isang pagkakataon, natutulog si Ishbosheth sa kanyang tolda o sa kanyang lugar. Pinatay ho siya ng 2 lalaki na ang pangalan ay si Rekab at si Baana. The sons of Rimmon and the Bertite set out to the house of Ishbosheth and they arrived there in the heat of the day while he was taking a noonday rest. Pinatay ho siya, sinaksak sa kanyang sikmura at pinutol ang ulo. At pumunta sila kay David, they thought that they will be rewarded. At ang sabi ni David, I'm not happy. Imagine ninyo, yung balakid sa kanyang pamumuno na nag-iisang tinik. At itong mga nagmamagaling ay nagpapakitang gilas. Kaya pala, noong unang panahon, hindi na ho talaga bago ang mga sipsep. Yung mga sipsep, mga laging pabango lagi sa mga tagapamuno, yung dali ng dali, hindi kumukonsulta. Yan ang mga tawag ho dyan, sipsep. Buti sana kung soft drinks ang sisipsipin ninyo. Masarap po yan, lalo na pag malamig na malamig. Pero yung mga taong sipsep that they will overthrow somebody else just for make themselves na silang mas magaling at mas mabango, na silang bibigyan ng pabor. Always look at this. Pag may ginagawa kang isang bagay, make sure that you have the right intention. If you have a wrong intention, it will not prosper. Kaya kung ang isipan mo lang ay makagulang, makabenta lamang at magkaroon ng komisyon at masabi yung produkto mo ay napakagaling, pero pag binuksan yung electric pan na iyong binebenta, wala pang isang araw, sira na kaagad. Patay tayo dyan, mga kapatid. Kaya mas mahirap hong makatisod ang kapwa mananampalataya sapagkat ang mga tao sa paligid natin ay nuknukan ng paniniwala, born again yan, kaya masarap ka negosyo yan. Pero sa puro totoo, minsan yung kapwa mo kapatid ang magsusuplong sa iyo sa kapahamakan. Born again pala yan? Bakit ganyan? An offended brother is really hard to win. Kaya mga kapatid, iwasan natin na tayo magiging katitisuran. Pag sinabing alas 8, huwag kayong darating ng alas 12. Amen. Pag sinabing ngayon ang tipanan, huwag natin babaguhin. Baka kayo ay puntahan ni Judith at ni Jonah.
Pag dumating si Judith, kailangan nung gawan mo ng paraan. Pag hindi mo pinakinggan si Judith, darating si Jonah. At sasabihin niya, magbayad ka na. Jonah, mga kapatid. Hindi nyo nakuha. Ang corny ko siguro. Pasensya na kayo. Pasensya na kayo, wala akong gift magpatawa eh. Pasantabi lang ho kay Sister Early. Alam ko, mahal na mahal niya yung kanyang pinakamagandang manugang na doktora. May John na bang pangalan dito? Judith, meron din ba? Si Sister Judith. Di ba meron tayo, Sister Judith? Judy naman. Eh, wala ata Sister Judy ngayon dito. Ayos lang. Okay. So, I will make it very quick. Next slide. Yet David was displeased. Hindi ho nasiyahan si David sa ginawa ho nitong mga taong ito. And this man, the merciless action that had this man killed and their feet and hands cut off. At ang kanilang katawan ay inilambitin sa lugar ng Hebron. In contrast, the head of Ishbosheth was buried in Hebron. And this event took place after David had ruled at Hebron at about 7.5 years. Balikan natin yung 2 Samuel chapter, yung opening text natin. So wala nang balakid, wala nang asungot, naglapitan lahat ng all tribes of Israel. And they said, David, this is the time. Muntikan na nilang imbitahin si Christian Bautista at pakantahin, this is the moment. Hallelujah. Eh, wala pa si Christian Bautista noon. But this is the moment, this is the time, this is the hour, this is the day, this is the month, this is the year that you are the appointed King of Israel. Hindi mo na kailangang tanggihan ito, David. Kailangan mo ng hawakan at pamunuan. It's been a long delay. It's already confirmed. Pero may problema. Ang sabi ho ng tribes, umalis ka na dyan sa Hebron, pamunuan mo na kami. Eh, kailangan niyang mamuno sa sentro mismo, sa Maynila, sa Malacanang. Eh, sa Jerusalem, eh, may mga tao ho doon na mga salbahe, matatapang, at mga brusko. At ang sabi ng mga nakatira sa Jerusalem, ang tawag ho sa kanila yung mga Jebusite. Ito ho yung mga scalawags na mga intermarriages. At ang ganda ho kasi ng Jerusalem, because it is an overlooking towards the city, it is a fortified city, it is a walled, ibig sabihin may pader. Mataas ang pader at hindi basta-basta mapapasok. Kaya ang yabang nila, hindi kayo pwedeng makapasok dito sa lugar na ito. Mga bulag at lampa lamang, hindi na kayo uubra. But because David was an anointed man, he has wisdom. Pag anointed ka, matalino ka. Hindi ho yung katalinuhan na galing sa perpetual. Hindi ho yung katalinuhan na galing sa St. Michael. Hindi ho yung katalinuhan na galing sa malalaking pribadong eskwelahan. Pag katalinuhan na galing sa Diyos, ang tawag ho dito ay karunungan. Napakaganda ng apelido ni Sister Bergie. Bergie Karunungan. Maganda ang apelido ni Brother Chris, ha? Karunungan. Wisdom. Kaya ang wisdom ay para sa kaharian ng Diyos. Wisdom is a two-word. Wise, kingdom. So when you have the wisdom, you are a representative of the kingdom of God. So because you are part of the kingdom, ito ho ang gusto kong maunawaan ninyo. Hindi nyo baga alam na tayo'y kawangis ng Diyos at nilikha na katulad ng Diyos? Kaya nga sabi sa Biblia, we are created a little lower than the angels. And the angels should not be worshipped. Angels are ministering spirits and they are servants of the children and the people of God. Ang anghel wala hong pribilehiyo katulad ng mga anak ng Diyos na katulad natin. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ang pwede lamang makalapit at makahingi. Ang mga anghel hindi nakakahingi. Ang mga anghel ay nag-iintay lamang ng utos na ipagagawa sa kanila.
Angels do not have fellowship with God. They are waiting whom to serve. At ang mga anghel ay nakatagdang maglingkod sa mga taga-biyaya ng Diyos. Angels to be dispatched to bring the blessing that is for everyone. And David asked for wisdom. Paano tayo makakapasok dyan sa pader na yan? Importante ho ang pader sa bawat kaharian. And because these Jebusites are arrogant, wala hong mayabang na hindi kayang supilin ng ating Panginoon. Remember Nebuchadnezzar, di ba sabi niya, hindi, walang makapangyarihang Diyos. Anong sabi sa kanya ni Daniel? Makakatulog ka at paggising mo mababaliw ka. Ano nangyari kay Nebuchadnezzar? Nabaliw nga at nagisang parang kambing at kumakain na rin ang kinakain ng kambing at dumating sa punto na nung bumalik ang kanyang ulirat, ang sabi niya, walang ibang Diyos na katulad ng Diyos ng Israel. We can never boast against God. Kahit nung itinatayo ang Torre ni Babel, ang sabi ni Nerod, kailangan may tayo natin itong Torre ni Babel kasi pag tayo nagkaisa, mahihigitan na natin ng Diyos. You can never ever go against God. Kaya itong mga Jebusites na ito, wala silang match sa mga anak at pinili ng Diyos. At ang sabi ni David, okay, we will not enter into that gates. We will not enter through the ladder or wherever we go. We will not go back door. We will not strike them with anything that will surprise them. But here's an idea. Imaginein ho ninyo kung gaano katalino ang lalaki ng Diyos na ito. Ang sabi ho ni Daniel, lulusubin natin sila, dadaan tayo sa imburnal. They pass through the water tunnels. Pag sinabi yung water tunnels, ito yung mga imburnal, ito yung mga daanan ng tubig. At ang sabi ni David, I hate those people na minamaliit ang mga anak ng Diyos. Kaya kapag ako ay nakakarinig, mga pastor, palahingi yan mga pastor, ikaw tambay ka, magpastor ka na lang. It feels bad. Sapagkat ang pagpapastor ay hindi para sa walang magawa. O ikaw, hindi ka makapag-aral, mag-Bible school ka na lang, magpastor ka na lang. Hindi ho ganun Sapagkat ang pastor ho ay banal na pagkakatawag. Ang pastor ho hindi lamang ho nabubuhay sa donasyon. Sapagkat pag ikaw ay may dedikasyon, hawak mo ang solusyon. Hello, palakpakan nga natin ang ating Panginoon. If you are dedicated, your mouth will be filled with answers. Your hands will be filled of creativity. Ang nangyayari dahil akala mo hanggang ganun lang, preach ka lang, pero hindi mo naalaman na pag ikaw ay naglingkod sa Diyos, you become the counsel of an entire congregation. Kakuha Diyo niya. Kaya ang pastor hindi dapat mahina. Ang pastor hindi dapat mahirap. Sapagkat dapat ang pastor nakikita sa kanya ang pagdaloy ng kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung hindi ako pinagpapala, saan ko kayo dadalhin? Sa squatter. Kung hindi ako pinagpapala, saan ko kayo dadalhin? Sa pasang pamasahe, 500 ng DSWD. Kung hindi ako pinagpapala, sinasabi ko sa inyo, may paglaya sa lahat ng kahirapan at sakit at karamdaman dahil yun ang nangyayari sa aking buhay. At doon ko kayo nais dalhin sa pangako at biyaya ng ating Panginoon. Lumaya ka sa iyong kahirapang isipan. Lumaya ka sa iyong saradong isipan sa pangalan ni Jesus. Kung hindi lamang langit ang pagdadalhin ko sa inyo, saan ko kayo dadalhin? Sa Star City, yan, nasunog na. Dahil ang akin main objective, lahat tayo ay makasama ng ating Panginoon. At ito napakaganda, dito sa lupa, ay mangyayari ang kanyang ganap na kalooban. And then in closing, David defeated the Jebusites. And from up to now, Jerusalem was called the City of David. How I pray, sa May 2020, lahat ng may puso sa Israel ay makapunta sa bansang Israel.
Di bali nang walang Disneyland basta makapunta sa Israel. Di bali nang hindi ko mapuntahan ng Japan basta makapunta sa Israel. Ano nangyari kay David? Because he became great, ano nangyari? Ang mga kailangan niya sa kanyang palasyo ay idinagdag ng mga kaharian na nasa kanyang kapaligiran. Kaya ito ang sinasabi ko sa inyo. Para ho sa inyo, para mapakinggan ninyo. Yung November 23 na crusade at gawain, it is a huge amount of money na kailangan ho natin diyan. Hundreds of thousands of peso. Pero may mga lupon at grupo ng tao na lumapit ho sa akin. Pastor, bastang madami kaluluwa at merong kaluluwang makakapakinig ng testimonya ng mga lalaking ito at pangangaral mo, kami ang magbabayad ng lahat ng kagastusan mo. Napakahina naman ng palakpak ninyo eh. And I believe God is opening the mandate for my life. That this life is an offering, a sacrifice unto God. This is not my job. This is my calling. I do not need to perform. Hindi ko na kailangan para maniwala kayo mahimala, bubuga ako ng apoy. Nararamdaman ho ninyo. Ang iba ho sa inyo ay mayroon ng bahay, may kotse na, nakabili na ng brand yung sasakyan. Ang negosyo ay paunlad ng paunlad. Dahil ito sa pagsama ninyo sa lugar na kung saan ay pwedeng mangarap at pwedeng manalangin ng Diyos ay napakalaki, napakabuti. Tumayo po kayong lahat at tayo ay magtatapos na. What a beautiful words to hear. Na may mga taong lalapit sa iyo para gamitin ng ating Panginoon. Kahapon pag-uwi, after we receive an invitation for a birthday sa podium sa Ortigas, nag-uusap kami mag-asawa. It is a mind-boggling, kabalintunaan at parang mahirap abutin, Sabi ko sa kanya, ano kaya dumating sa punto at pagkakataon na mapusuan tayo ng Diyos at sasabihin, Pastor Kenneth, ito ang 30 million pesos. Mag-evangelize ka lang. Mag-crusade ka lang. At yung mga walang pambayad ng kuryente, bayaran mo. Alam nyo, yung church na ini-establish natin, it's a different church. A church that gives and a church that loves. Ayoko ho ng madamot na simbahan. Gusto ko simbahan na nagtutulungan. Kaya kailangan nating maging masagana. Mabenta ang property ni Nanay Sita. Matanggap ninyo ang mga mana ninyo, yung mga komisyon ninyo, so that we can give something. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. At pag nagmalasakit kayo sa inyong kapwa, hindi po pwedeng pagpalain kayo ng Diyos ng pang-personal. Hindi kami pinagkukulang ng Diyos. Minsan nga sasabihin mo, ano ang ginawa mo kung bakit ka pinagkakaabalahan ng ganyan ng Diyos? Biyaya lang, mga kapatid. Kaya mga kapatid, just bow your heads and close your eyes. Huwag kang aalis sa biyaya. Huwag kang aalis sa biyaya. Huwag kang aalis dahil sa pera lang. Huwag kang aalis dahil malayo ang lugar. Maraming hagdan na akyatin. Huwag mong tingnan ang iyong natural at pisikal. Ito'y iyong maging panata hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Mananatili ako sa biyaya. Sapagkat sa biyaya lamang nakakakilos ang ating Panginoon. Sa biyaya lamang dumadaloy ang kanyang kapangyarihan at kabutihan. Walang ibang hihigit sapagkat ang biyaya ang ibig sabihin ay grace, grasya, grasya at kabutihan ng ating Panginoon.
You have to see the exceeding abundant goodness of God. And I can sense it, na may mga ipagkakatiwala ang Diyos sa buhay ninyo na hindi nyo pa kayang hawakan at hindi pa ninyo kayang paniwalaan. Things that you have never seen before, God will show it up to you. Ang yaman ng sanlibutan ay hiwaga. Pero mapapasa kamay mo yan kung nasa iyo ang susi. At ang susi ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang pangako. Nakaunat ang dalawang kamay. Mysteries are not mystery anymore. Ito'y lantaran ng ipinakita sa atin ng ating Panginoon. Ang kailangan lamang ay buksan mo ang iyong isipan. God wants you to be rich in all kinds. Kung yung mga mayayaman nga, sa masama lang nila ginagawa yung kanilang kayamanan, kailangang maging mayaman ka para makita ng iba kung paano dapat gamitin ang yaman na buhat at galing sa Diyos. You should be the standard on how to manage the blessing of the Lord and the fullness of His grace and the fullness of the richness of the overflowing blessing na gustong ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kailangan ikaw ang magmay-ari ng kumpanya. Kailangan ikaw magmay-ari ng mga McDonald's, sa Jollibee at mga franchises. Kailangan ikaw ang magmay-ari ng mga patahian. Amen. Kailangan ikaw ay lumaya sa isipan ng namamasukan. God. Lord, release the open heaven and open door. Ora baba sikara da 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 sikara. Shikara la la baba sikara da da. Sukura la la baba sikara. Sikara la la baba sikara da 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 da. Shikara da 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 baba sikara la. Si da da baba sikara da da. Ura baba sikara da da. Release, release. We speak power, power, power. Fire, fire. Fire. Fire, fire. 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 Receive. Receive. I'll give you the final blessing. Ang Diyos na tapat at napakabuti, na hindi mumimintis at hindi pa nakakaranas ng kabiguan, ang sumainyo at dumako sa inyong paroroonan, sampu ng inyong buong sambayan, maranasan ninyong kapayapaan, kasaganaan, kalakasan at kalusugan na kakaiba sa pangkaraniwan. Humayo kayo na nagliliwanag at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay inyong maging taglay araw-araw, 24 oras hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ipinapahayag ng aking labi at ng aking bibig, ang 2019 ay taon ng pagpapakawala ng yaman para sa mga mananampalataya. This is the year of release, year of overflow, year of abundance, year of more than enough. No lack, no lack, no lack. We give you praise, we give you honor. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.